Magandang araw mga idol. Ito po muli ang inyong Anluhagi. May lakad tayo. Kung meron tayong gagawing ding repair, kaya sasaglitan natin kahit na nasa Christmas season tayo. Tara, puntahan natin. Ayan po mga idol, nandito na tayo sa destinasyon natin sa Batangas. Nandito tayo doon sa gagawa natin ng paraan yung bubong nila. Kasi yan nga, medyo may problema dyan, kaya gagawin natin. Ito yung mga ginoo kong makakasama. Ayan. Malabo Ayan. Ayan. Okay. Dahil mataas yung bubong na aakyatin namin, gagawa muna kami ng hagdanan. Yung kasama ko ang gumagawa. Siya yung anak ng may-ari ng refilling station. Excited na tumulong sa akin. Ayan, talagang todo sikap siya. Ang sipag-sipag talaga. Gusto niya matutunan lahat yung trabaho. Ayan ang bilis namin. Andito na kami sa taas at saka nakapagpalit na kami. Ayan, galing yan doon sa kabila. Palitero lang naman. At so dahil bakal yung aming parlins, ayan, ginamitan namin ng thick screw na pambakal. Ayan, ito yung thick screw. May barina yan sa dulo. Yan yung pambakal. Yung matulis kasi pangkahoy yun. Ayan, siya na nga yung nagkabit siya na yung nagtutornilyo. Yun, tatanggalin namin yun. At saka papalitan na namin itong mga kabila na itong flashing. Ayan. Ayan, busy kami Ayan. Siya, mayroon akong taga-ribit ngayon. itong isa taga-panood. Gagawa ko mamaya. Yan, nagagawa siya. Ayan. Siya pala yung naglalagay ng silan. Yan. Sige, mamaya uli. Ayan, nag-overtime na kami. OTY yan, OTY. Ayan. Ataw siya, Tama. Ayan, gawa na niya yung flashing, panis. Tapos yung bubong, ayan na. Ayaw ko na lang sabihin, may nahulog dyan. Ayan, ayos na yung bubong. Tapos yung kabila, ayan, nilipat namin dun yung luma. Ayan, tapos na. Medyo madala nga lang ang parlins niya, 120 nga yan, dapat 60 lang. Pero okay na yan, temporary lang naman. Ma-save lang namin yung machine ng refilling station sa tulo ng tubig kasi baka sumabog So saka na lang namin yan naayusin kapag talagang maganda na yung panahon at medyo meron na tayong maganda-gandang budget. So ayan, natapos na natin yung repair. Ngayon, ipapaliwanag ko naman sa inyo bakit nagkakaroon ng mga ganong problema yung mga tumutulo sa bubong. Tara, ipaliwanag ko sa inyo. Ayan, ito simulan natin ito, kita mo napakababa ng klibe. Isa yan sa dahilan ng pagtulo ng ating bubong. Yung mababa ang slope. Kita mo dito, ganyang kalaki. Halos dito sa kabilang dulo, parang halos magkaparehas na sila. Yung mga ganyang bagay, mabagal ang pagbaba ng tubig. So ngayon, kapag humangin ng malakas, pupunta yan dito sa banda na to. Tutulo siya dito. Kahit na may flashing dyan, papasok yan dito, Ngayon, ang isa pa na maganda nyong gawin, baluktutin nyo yung dulo ng yero na yan, pabalik ganon. Para pag humangin, mabablock niya ngayon yung tubig dito. Yun, ang isa pang dahilan bakit madali masira yung ating bubong, lalo pag may mga dumadaan dyan, dahil pag may naglilinis ng gutter, naglilinis ng bubong, yung pag-apak nila dito sa lugar na to, nababali. Dahil ang dalang ng kanilang parlins, 120 equivalent ng 4 feet yan pagdating sa pie,
dapat kalahati lang dyan yan, oh, kalahati, para pag-apak ng tao hindi siya bababa dito. Yan, madalang kasi pag nabali yan, yung mga dugtungan yan, pwede nang masira yung alignment at pwede nang tumulo doon kahit sa gitna. So isa yan sa dahilan. So dito naman tayo sa kabila. So ayan, oh, kita nyo, napakadala nga nung parlinan niya, diba? Kaya madali siya mabali. So ayan, ito yung rafter, tapos yun yung parlins, yan. Yan. So yan yung bubong, tapos ito yung flashing, ito yung pader. Ang isang tip ko pa pala sa inyo, kung sakaling gagawa kayo ng bahay, di ba madalang masyado yan, kahit nasabihin na natin gawin pa natin itong 60, madalang pa rin, di ba? Karamihan, di ba meron tayong gutter dito, nandito yung gutter natin eh. So yung naglilinis niya, saan yan tutungtong, di ba dito sa lugar na to? Yan, dyan. So mas maganda maglagay tayo ng isang parlins pa dito, para pagtungtong ng maglilinis dito siya tutungtong, hindi siya mababali na pagka minsan kasi pag tinungtungan mo yan dyan, ano nangyayari, di ba? Nababali, gumaganon yung yero, di ba? So may ipon yung tubig, kaya mabubulok yan, kakalawangin hanggang mabulok yung yero mo. So ito yung tamang katamtamang level, no, ng pagkaka-slope ng bubong. Kita nyo yung distansya, medyo maliit dito, malaki, ito yung pader, yan yung flashing, at saka yung parlina natin ginawa nating 60, 60 para kahit makatungtong ka dito, hindi siya mababali, hindi bababa yung yero. So tingnan mo yung level, ayan. Ang isa pa, yung pagsasanib natin ng yero, yung duktungan. Ayun naman ang ipapakita ko sa inyo. Ito naman yung tamang pagsasanib ng yero, ayan, nakasahod itong sa ilalim, sahod yan. Tapos yung sa ibabaw ay naka-cover, nakatakip siya, Tapos kailangan yung yung corrugation niya tig 2.5, ayan, 1, 2, tapos kalahati. So para kung makapasok man yung tubig mo dito, may isa ka pang reserba. Kaysa kung dito ka magsisimula, pag nakatawid yung tubig dito, wala na, diretso na dito. So yan yung sa corrugated type. Ito naman yung sa rib type, yan, ganyan naman yan. Nakikita mo ito, may parang ganun yan yung talagang nakaprepare para isaklob mo itong isa dito. So yan, ganyan. Yung iba kasi nagkakabaliktad, itong may paganyan na yan, dito nila yan ay ilagay sa ibabaw. Kaya nagkakaroon din ng pagtulo. Una-una, isa lang yung kanyang corrugation, di ba? Hindi kagaya nung corrugated type na marami siyang corrugation. So isa yan yung mga tip ko lang sa inyo para meron kayong alam kung tungkol sa ating pag-i-install ng mga bubong. So narito pa yung ibang tips ko sa inyo do sa aming mga unang ginawang bubong. Ito papakita ko sa inyo. So ito naman yung bubong na tigula. Para do sa mga hindi nakakaalam, yung tigula hindi yan basta kinakabit ng diretso, mayroon pa rin yung yero sa ilalim para in case na may tumulo, masasalo pa siya noong yero. Ayan, ganyan ang itsura niya, may yero, tapos saka mo ilalagay yung tigula sa ibabaw. Ayun mga idol, yung ginawa kong ni-repair kong bubong. Hindi pa lang pwedeng mapinturahan nga dahil makintab pa yung yero. Kailangan mag-fade muna siya. Madali naman yan, pag laging nauulanan, mawawala na yung kintab niyan. So doon na natin ngayon yan pipinturahan. Gagamit tayo dyan ng epoxy primer mga idol para matibay ang kapit. Kasi sa mga ganitong bubong, hindi advisable yung gagamit tayo ng mga red oxide. Kasi yung red oxide, magaling lang sila doon sa mga lugar na nakatago, sa mga ilalim ng bahay, ganyan. Yun ang magaling. Pero pag sa mga ganito na medyo ulanan arawan, matibay pong gamitin natin na pintura dito yung epoxy primer. Pero after na po nang mawala yung kintab, saka natin siya pipintura. Dahil pag po nilagyan natin ng epoxy primer yan, ng ganyan, itong bago pa na makintab pa na yan, pag natanggal yung pinakakintab niyan, kasama yung epoxy primer. So parang wala din, sayang din. So ngayon, dahil tapos na natin, proceed na tayo ngayon dun sa ilalim.
Ang gagawin na natin ngayon yung kisame. Ganun mga idol. Wag yung kisame muna nga ayusin natin, saka mag-aayos tayo ng bubong. So bubong muna kasi nandun yung perwisyo pag tumutulog. Pagbagsak niyan sa kisame, so siyempre masisira. At panganib pa yun para sa electrical, no? Kung nababalitaan lang ninyo na ba't kalakasan ng bagyo, kasagsagan ng bagyo, bakit mayroon dumadaang bumbero dahil may sunog. So doon po nangyayari yon, na pag natutuluan po yung mga junction box na iipon doon, yun ay mayroong peligro na magresulta sa pagkaroon ng sunog. So ayan po, natapos na po natin yung repair. Kahit medyo paulan-ulan, nagawa natin ng paraan. Sana po marami kayong natutunan o may napulot sana kayo kahit kunting kaalaman doon sa ating ibinigay na tips sa inyo tungkol sa mga pagre-repair at problema ng bubungan. At bago po natin tapusin ang video na to, shout out po muna kay Ma'am Angie Alacaba dyan sa Pagsanhan, Laguna, sa paggawaan ng wig dyan. Ma'am Angie, ingat po kayong palagi. At shout out na rin to sa kanyang dalawang anak na nakasama ko dyan sa paggagawa, si Dandan at saka si RJ. Hello RJ, Dandan, ingat kayong palagi. Sila nga po pala yung may-ari ng bahay na ni-repair natin. Ayun, sa mga ngayon pa lang po nadaanan ng video na to, pwede po naman kayong mag-subscribe para marami pa kayong matutunan sa ating mga sinasagawang pagre-repair. At para maging updated po kayo, isama na po ninyong i-click yung ating notification bell dyan. At paki-like na rin pag di nyo pong naibigan para malaman naman namin kung hanggang sa nakakating ang aming video. So yun po, salamat. Ito po muli ang inyong lingkod, ang inyong Anluwagi. Muli ay sumasaludo sa inyo. Tandaan po natin sa Anluwagi, walang maliit na trabaho, lagi pong una ay serbisyo. So good luck po, Happy New Year po sa ating lahat. Ingat po.